Breaking news po mga kababayan. Ito na ang pasabog. Grabe ito. BP Sara at Marcoleta na patalon sa tuwa. Alam nyo kung bakit? Naku po, itong witness nila De Lima, Luistro at ni De Junior na si Bak. Bakit po? Kita nyo po mga kababayan, huling-huli sa pagsisinungaling. Yung kanyang papel mga kababayan na prinisinta na ebidensya laban kay Sara Duterte para pasinungalingan na sinasabi nila na si Sara ay nagnakaw ng pera. Aba, 2014 pa yung resibo. Mga kababayan, ang tindi nito. Mayor pa si Sara. Ang tindi. Panoorin po natin. Paano niratrat itong si Wamil. Parang lang din to parang Trillanes na gunggong. Gunggong ang utak. Parang Madriaga na gumagawa ng kwento na walang ending. Dito mga kababayan, talagang ginisa ng ginisa sa cross-examination. Ang galing ni Michael Puwa mga kababayan. Pakinggan po natin paano dinurog ng abogado ni Sara. Talagang sablay. Nag-igit-igit na sila Luistro. Sila De Lima nataranta sa takot. Si De Junior nagtago na. Nako, hindi na talaga mapipigil si Sara na siya na talaga ang pangulo ng bansang Pilipinas. Ito na po mga kababayan. Nako, mag-igit-igit dito yung witness nila De Lima. Pakinggan po natin. You being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given po the ba? classified nature of... Misleading, Your Honor. I'm just asking for his opinion. The witness would have been able to answer. Witness may answer. given the classified nature Yes. of the confidential fund. Ito namang si Kapunan, misleading daw. Bobo. Bobo! Bobo! Ang bobo mo, sabi ni Gadon. Nagiging bobo kayo pagka kay Sara. Ang gagaling nyo pagka manira kayo. Pero dito, misleading agad. Bobo! Bobo talaga. Manggigigil kayo, tinatanong lang kung ito ba ay naku mga kababayan, nagiging bobo ang mga tangalista dito. Ulitin natin. You being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Punta naman po tayo doon sa nature ng confidential operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given the po ba? classified nature of... Misleading, Your Honor. I'm just asking for his opinion. The witness would have been able to answer. Witness may answer. given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K,
on divulging, unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now let's go to the joint circular that we have been mentioning since yesterday. No, ito pong joint circular number 2015-01. And I'm referring to the circular with which we have pre-marked as D-1-136 for the defense, Your Honors. And I think we will be flashing that on the screen as well. Ito naman po yung pag-usapan natin. I just wanted you, Mr. Witness, to give us the definition of confidential funds. Diyan po sa circular na yan under, I think it's page 2, item 3.7. Can you please read it for the record? Under 3.7, confidential fund refers to the lump sum amount provided as such in the GAA for NGAs, in appropriation ordinances for LGUs, and in the COBs for GOCCs for their confidential expenses. Salamat po, Mr. Witness. At pagdating po, nabasa niyo po yung word na lump sum. Ibig po sabihin nito, buong halaga? Buong amount? As opposed to having line items for expense? Tama po ba? Lump sum. Yes Lump po. sum. Opo. At based on your experience, pag ang pinag-uusapan po natin ay confidential funds, pagdating po sa pag-disburse nito, cash po ba ito? In the form of cash? What expense are you pertaining? Confidential funds in general. Cash po ba ito? Wala pong specific provision kung anong type po ng yung ibabayad. Okay. But item 6 provides for the guidelines on cash advances, correct? Based on this document po, yes po. Yes po. And I refer you now to item 6.1.2. Diyan po, sinasabi po ng provision na yan na ang maari lang mag-avail ng cash advance pagdating sa confidential funds ay ang isang designated bonded special disbursing officer or SDO, or kung wala mang ganong designated SDO ay ang head of agency, correct? Yes po. At kanina po, sabi nyo, binasa nyo bawat pahina noong mga sinabmite sa inyo ng DepEd at OVP for their liquidation reports. Tama po ba? Yes po. At you would be aware na ang STO po para po sa OVP ay si Ms. Gina Acosta. Tama po ba? Based on the documents submitted, yes po. Yes, thank you. At pagdating naman po sa DepEd, Mr. Witness, ang SDO po ay si Mr. Edward Fajarda. Tama po ba? Based on the documents submitted po, yes po. Yes. So based on that, tama rin po ba na sila ang maging payees ng mga cheque na inilabas ng DepEd para sa cash advance? Yes po. Tama po. At sila, tama rin po na silang nag-encash ng mga cheque dahil silang payee. Tama Yes po. Yes po. Yes. So they complied with 6.1.2, correct? What do you mean complied po? Complied with the requirements of 6.1.2 na ang SDO po ang kumuha ng cash advance at siya po nag-encash ng cheque. Your Honor, please misleading. That's not the only requirement in 6.1.1. 6.1.2, Your Honor. There are other requirements here. Can counsel be specific? I'm just asking, Because- Your Honor. This is a blanket he is saying, and so therefore, there is compliance here. I'm In asking. particular. Thank you. I appreciate po What the. does counsel for respondent say? I appreciate naman po the objection of the good counsel. So I will be more specific. Tama po, nag-comply po na ang SDO ang payee sa cheque at ang SDO po ang nag-encash. Yun lang po. Just on that part. Yari si Based on the Kapunan. documents, si SDO yung pay ng cheque and yung Ayan mga kababayan, nagkaigit-igit na naman si Kapunan. Nagka-otot-otot na.
Mga tangalista. Nagka-hello-hello. Mga bobo. Mga kababayan, ang tindi, ano? Ano ka ngayon kapunan? Yung witness mo, malautak Madriaga. Isip ni Trillanes, utak ni Madriaga. Nagka-utot-utot ang utak. Yari, ang mga tangalista, bobolista dito. Again, cash nung... Okay. Thank you po. Now, I'll refer you to item 6.1.5 of the joint circular. Can you please read just the first sentence of that provision? Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So, tama po ba ang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama po Based ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Kapag sinabing accrual method of accounting, yung expenses ay ni-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganon? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance had been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Ngayon po, papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their 4th quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assistant counsel for the other side may also Prosecution. approach. Dito mga kababayan, makikita talaga na pinaghandaan ng legal counsel ni Sara Duterte ang digmaang ito. Nakikita nyo naman itong ginagawa ng grupo ni De Lima, ni De Junior at ni Kapunan at ng mga kumakampi para ma-impeach si Sara. Tila hindi handa. Talagang nilupig, inapak-apakan lang ni Attorney Pua itong si Kapunan na tila hindi kumain o nag-almusal o nagkape man lang kahit barako man lang na sobrang pait o pagkabiter. Yari na naman, nasan na ang bayot? Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Ito na.
Yari sila dito. Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January May we know, 17. Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. counsel Thank you for referring to? reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. One? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1. D-1-1. Mga kababayan, itong si Gatchalian magkautot-utot na. Nabulok na yung hininga, yung kanyang bunganga, malainidoro na sa baho, hindi nakakapagsalita. Tapos magpipresenta ka na maging SP ka. Agaw-agawin nyo ang liderato kay Marcoleta at si Escudero. Ngayon, naging palamuti ka, para kang halaman dyan na nalalanta sa sobrang ginaw ng aircon. Yari na naman ang bayot. Sorry, Your Honor. A-1. I was just corrected. Counsel, Your may Honor, proceed. for the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Jury noted. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission, na pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng nasabing joint circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Ayon po sa 6.2.2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan yung checklist and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based And on this provision po. Opo. And in this case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OVP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Okay. Thank you, Mr. Witness. Now, basing on this document na natanggap ng COA ICFAO on January 17, 2023, ang kanilang liquidation report, meaning the OVP for the fourth quarter 2022 confidential funds, it took more or less 8 months for COA to issue its official finding. Tama po ba? Yes po. I am showing you a copy of the AOMs that you issued and that were also presented yesterday. May we know the exhibit number, sir? Yes, Your Honor. na. I will get to that. 2014 pa ito. Pwede mo na yung... Hinamag na. May uod na sa... Are you showing the one for the Sa OVP baon. or the DepEd? Counsel? OVP, Your Honor. Hinamag na yung that resibo. would be, This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. that's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP for the defense. Which is P-1-12-B for the prosecution. Opo. Thank you. Now, Mr. Witness,
Napansin ko na yung date is September 14, nung 2023, nung una yung AOM. Tama po ba? Yes Ito po. na. And that was actually just a few days after the budget hearing of COA held August 24, 2023, kung saan may mga legislators that, asked COA to look into the OVP confidential funds. Are you aware of that? Just if you're aware. I am not aware of that. That's okay. Now, I'll just move on to the AOMs themselves, no? Now, kahapon nasasabi niyo po na nagkakaproblema tayo sa may nakita kayong finding doon sa fiscal and financial plan. Tama po ba? Yes, sir. Ng OVP. At yan po ay nakasaad din sa inyong findings diyan. Yes, sir. Tama po ba? Opo. You referred to, if I'm not mistaken, and please correct me if I'm wrong, item 4.2 of the joint circular. Yes, sir. Tama po? Yes, sir. Maaari nyo po bang, andyan pa po ba yung joint circular? Yes. Maaari nyo po bang basahin yung 4.2 ng joint circular para lang po sa kalaman nating lahat? Under 4.2 of the joint circular, all allocations of CF and or IF shall be supported with fiscal and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, project, and activity where disbursements pertaining to the CE and IE shall be based. Tama po. Thank you po, Mr. Witness. Dito po, sa kanilang fiscal and financial plan, the program stated is actually the Good Government Program. Tama po ba? Yung binabasa ko lang. Based on the document, yes. Based on the document. At ang expected outcome ay safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Based on the document. Based on the document, yes. At ang physical target will be number of areas with surveillance and confidential activities conducted or monitored. Tama po ba? Yes. As well as the number of activities. Tama po ba? At ayon po dun sa binasa nyo, wala naman pong guidelines on how specific it would be. Correct? Well, nakalagay po kasi dito, dapat i-indicate yung each program, activity, and project na pagbabasihan ng disbursement ng CF. Apo. I won't argue with you. So basically, yung finding niyo po is based on your assessment as an auditor. Well, since it is a plan, dapat po naka-indicate talaga dito kung paano nila gagastusin yung kanilang confidential fund. That's okay. Yes, I'll accept that answer. Now, nabanggit nyo rin po na hindi po nag-submit ng DEPs and or document evidencing payment. Tama po? Yes, sir. At yun po ay inilagay nyo sa inyong AOM. Tama Yes, po? yes, sir. At nabanggit nyo rin po na sumagot ang OVP dito sa AOM na to. Tama po ba? Yes, Dito mga kababayan, sabi ni Kapunan, ang ini-scam ay taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612 million. Pag in-scam kayo, di ba masakit yon? Binubudol tayo ang daming mga pangalan. Mary Grace Piatos, si Andy Lim at si Pikit at marami pa. Paano si Racket? Sino nang bubudol? Yung author ng Racket. Yan kasi mga kababayan, kaya nasusuplak ka ng abogado ni Sara eh. Kaya dito, panalo si Sara sa round na ito. sir. Tama po. At pagdating po doon sa sunod na step, which is the notice of suspension, tama po ba? Yes, sir. Would you agree with me Section. na hindi na po na-carry over yung issue doon sa fiscal and financial plan? Yes, sir. Yes. So, ibig sabihin, tinanggap niyo po yung explanation. Well, ang purpose po kasi namin kung bakit namin ni-require yung specific confidential activities dun sa PFP is para makita kung paano gagastusin noong OBP yung kanilang confidential fund. Pero since nilagay naman na po nila doon sa kanilang revised accomplishment report yung specific confidential activities and even submitted the documentary evidence of payment. So, hindi na po namin hinanap ulit yung fiscal and financial plan. Okay. Salamat po. Thank you for that answer. Ngayon po, kasi kanina, kahapon actually, not kanina, sinasabi niyo walang sinubmit. Ang ibig nyo lang pong sabihin sa walang sinubmit is at the time na bago kayo mag-issue ng AOM. Tama po ba? Walang sinamit po na ano. Walang sinubmit na DEPs, for example. Yes po, kasi sinamit po nila yung DEPs after we issued both AOMs po. Opo, thank you po. Ngayon,
punta naman po tayo doon sa notice of suspension. Nandun pa po kayo di ba, ng notice of suspension. Yes, sir. And you suspended in audit the amount of 125 million. We are showing him a copy of the notice of suspension, Your Honor. This is Exhibit D-1-107-OVP for the reference of the Honorable Court. NP-1-13-A on the part of the prosecution. Okay. So, dito po, as you mentioned earlier, you were satisfied with already the submission of the accomplishment report ng OVP. That's why nawala na po yung issue sa physical and financial. Hindi po ako satisfied dahil compliant yung accomplishment report nila, kundi dahil nilagay lang nila yung specific confidential activities na pinagamitan nung kanilang pondo. Opo. So, nawala na po yung sa PFP na finding sa AOM Based on the, yes po. based on the NS. Tama po ba? Yes, sir. Okay, thank you. Ngayon, pagdating dito sa notice of suspension, I just wanted to focus on doon sa documentary evidencing success pagdating sa rewards. Yes, sir. Nabanggit nyo po, this is 4.8.5 paragraph B specifically of the joint circular, correct? Yes, sir. And yun din po yung nakasaad dito sa notice of suspension na reference, meaning the provision of the JC. Yes, sir. Specified, yes. At nabanggit nyo rin po kahapon na wala pong guidelines specifically under 4.8.5 that shows how specific you should be in terms of the documents evidencing success. Tama Wala po ba? po akong na-mention na walang specific guidelines po. Ang sabi ko lang, hindi sinabi kung anong specific document yung hinihingi. May sinabi ko po kayong walang prescribed format, basically. Your Honor, please misleading the witness, to my recollection, did not say that. He said that in accordance with 4.8.5, these are the requirements, A, B, and C. And the submissions of the Vice President and the DepEd are not compliant, Your Honor. Can we With ask the for a indulgence of readback? counsels for the parties, Mr. Wamil, base po sa guidelines, hindi tulad ng ibang mga format na sinasubmit na may pro forma na nasa annex nung 2015-1, wala pong pro forma na pag-liquidate sang-ayon sa na dokumento sang-ayon sa 4.8.5. Yes, Your Honor, based on this provision po. Yes. May ibang provision bang nagre-require ng specific na paraan? Wala na po, Your Honor. Ito lang Wala. po, 4.8.5. Thank you. Thank you, Mr. Witness. You may proceed, counsel. Thank you, Your Honor. Ayan, mga kababayan ko. So dito mga kababayan, napakamot si Kapunan. O ito po, yung itsura ni Kapunan. Nag-iiyak mga kababayan ko. Napaiyak mga kababayan, napa-CR agad. Ito po hanapin po na GMA Public Affairs. Ito po. Napakamot po ang ulo. Napakamot siya mga kababayan. Hindi na alam kung anong gagawin. Paano na yung Kuya Eddie? Bawal di ba umiyak? Nasaan na yun? Ito, Panahon na para tanggalin na natin. O, tingnan natin ha. Attorney Kapunan. Napakamot. GMA 7. Tingnan natin. Napakamot ang ulo. Ito po, napakamot ang ulo. Tingnan nyo mga kababayan napapakamot ang ulo. Ito. Example, pag humingi ka sa nanay mo, Mami, yung 5,000, bibili ako ng libro. Hindi mo ginamit para sa libro. Ginamit mo, bibili ka ng makeup o ng date ka. Ang tawag doon? Miss-cap ng nanay mo. Pag paulit-ulit yan. At hindi mo ginamit, ang pera na sinabi mong gagamitin, ang tawag doon, scam. Pero ang ini-scam ngayon, hindi nanay, hindi tayo. Ang ini-scam, taong bayan. Nag-iiyak siya. Ang worth ng scam na yan ay 612. Gusto ko lang sabihin yun kasi, syempre, para maintindihan Napakamot. natin. Pag in-scam kayo, di ba, masakit ang body. Di ba?
Paano naman yung 1 trilyon na niraraket ng amo mong si Dayunyor at ng mga bendalo na kakampi mo at ng mga switik na mga manloloko na kakampi mo dyan sa sinasabi nyo na nagdako si Sara, pero tahimik kayo sa trilyones na ninakaw sa flood control. Ano masasabi mo? Di ba scam yun? Pero attorney, anong comment nyo na? Pero ang binubudol tayo. Ang daming mga pangalan. Piatos, Mary Grace Piatos, si Ang Dilim, si Pikit, at marami pang magkakaroon na other names. At part po yun ng confidentiality ng mga taong tumanggap ng reward or ng binayaran ng information. Hindi naman tayo nag-emphasize ng pangalan. Ang pinapa-point out natin yung amount at saka saan ginamit. Ang bobo din nito mga kababayan, no? Paano ba naging mga abogado ito? Sinabi ng confidential funds. Hindi pwedeng i-disclose, mga bobo. Di ba mga kababayan? Kaya dito napakamot ang ulo. Okay po, for transparency, for a better democracy mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Salamat po.